Come on, mas malakas na palakpak para kay Jesus! Amen. Malaya po tayo makaupo and welcome sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Sino ditong nagagalak na nandito siya sa last Sunday of the year? Amen. Ito rin po ang last Sunday of the month at possibly, marami sa atin ngayon tinatanong or pwedeng kinakabahan ano kaya yung in store ni Lord para sa kanila sa taong 2026. But before that, merong plot twist tayong pinag-uusapan. Anong plot twist yon? It's all about God's will. Sabihin nyo nga, God's will. Now, alam natin, gusto natin talaga yung will ni Lord. And marami sa atin, ito yung hinahangad natin sa ating buhay dahil we believe that if God loves us so much, kung sobrang mahal ka ni Lord, hindi niya hayaan na kung saan mapahamak yung buhay kung hindi maranasan mo talaga yung fullness ng blessing ni Lord sa iyong buhay. Sinong naniniwala doon? Alam niyo po, hindi talaga mahirap na gustuhin natin yung will ni God kasi alam natin, mahal tayo ni God. Tama ba yon? And nung first week, kung kayo ay nandito noon, recall lang tayo, inalam natin kung ano ba yung will talaga ni God. Na meron palang sovereign will si God. Na lahat nagkakalakip-lakip, lahat kahit feeling mo parang negative na, pero lahat it can turn out na magiging maayos at merong talagang hindi mapipigilan na plano si God sa mundong ginagalawan natin. At ganun din naman, may sovereign will din siya sa ating mga personal na buhay. Hindi mo ito mababago sa pamamagitan ng good works. Hindi mo ito mababago sa pamamagitan ng pananalangin. Kasi nga tinawag na God's sovereign will. At meron din namang God's moral will. Sabihin nyo nga, moral will. Ang moral will of God hindi sumasabay sa panahon. Hindi pwedeng, nung 1980s, 1970s pa kasi yung ganyan, pastor. Ngayon kasi panahon na to, 2025 na. 2026 na, pastor, pwedeng iba na yung kapanahunan ngayon. Alam niyo po, ang moral standards hindi nagbabago at nakukuha natin ang moral will of God saan? Sa word ng ating Panginoong Diyos na buhay. And that is why it is important sa buhay ng bawat isa sa atin to know ano ba yung kagustuhan ng Diyos na maging ugali natin, ano yung pamantayan or standard sa ating buhay. Kasi yung moral will of God parang katulad din ng sovereign will of God na hindi rin pwedeng mabago ng kahit sino man sa bawat isa sa atin na nandito, kahit ano pang saan ka mang galing na lugar, ano man yung nationality mo, hindi magbabago rin ang moral will of God. It's the truth of God's word. And sometimes, si God, hinahayaan niya tayong pumili kahit mali yung ating mga choices. It is called God's permissive will. Hindi tayo nilikha ng Diyos na robot na, okay, kontrolado kita, oops, babangga ka dyan, dito ka. Not all the time, ganun si God sa ating mga buhay. Sino sa inyo dito, nung kayo ay bata, kapag kayo naglalakad, hindi naman all the time hawak ng magulang na yung kamay ninyo. Tama? There are times na madadapa ka talaga. Hinahayaan lang nila. There are times na umiiyak na lang yung mga bata. It is because gusto rin tayong matuto ni God sa mga mistakes or maling desisyon din natin sa ating mga buhay. Hindi dahil hindi ka mahal ni Lord at gusto ka niya magkamali, kundi sobrang mahal ka niya at hinahayaan ka niyang mag-grow, hinahayaan ka niyang ma-mold sa iyong sariling buhay. And of course, meron tayong tinakel noon, kung maalala nyo, ano po yung last?
God's personal will. Sabihin nyo nga yun, personal will. Pag sinabing personal will, ito yung specific na kagustuhan ng Diyos sa iyong buhay. Iba ito sa katabi mo, no? Ito yung pagkatawag ng Panginoong Diyos, pwedeng sa trabaho, sa career, pagkatawag ng Diyos sa relationship mo, no? And iba-iba tayo sa larangan na ito. Nung week 2, tinakil natin, di ba, paano ba natin may iwasan ng overthinking? Hindi natin talaga may iwasan yung overthinking pala sa ating buhay, kundi kailangan meron tayong gagawin na step by step sa ating mga buhay na kung saan kailangan mabago tayo from the inside out. No? Kasi si God sa Bible, alam niyo po, hindi siya concerned sa kung ano yung trabaho mo, ano yung na-accomplish mo. Ang concern si God at yung makikita natin na will ni God sa buhay ng mga tao, concern siya saan? Sa character mo. Sa kung sino ka nagiging araw-araw. So, iniisip natin, paano kaya mababayaran yung utang ko? Hindi mo makikita sa Bible paano magbayad ng utang. Pero may kailangang mabago saan? Sa character mo. Tinuturo ng Bible ang saving, tinuturo din ng Panginoon na kung saan kailangan magkaroon ka rin ng control sa iyong buhay. It's more on the character inside yung gustong mabago ni Lord. Tayo, focus tayo sa mga ano kayang magiging future ko na buhay, pero mas concerned si Lord saan? Kung ano yung ngayon mo. Mas concerned si Lord, yung will ni Lord na nire-reveal niya sa atin, saan? Sa kung ano yung attitude ng puso rin natin. Kaya nga, makikita natin yon next slide, na si God, mas concerned siya sa panloob kesa panlabas. Sabihin mo nga sa katabi mo, God looks at the heart. Di ba? So, ano ibig sabihin nun? Si God, gusto niya na kung saan hindi pwedeng katulad ko, ako pastor, nagsasalita sa inyo, nagpipreach, pwedeng sabihin, wow, si pastor, ginagawa niya yung will ni Lord kasi nagpipreach nga ng word of God. Pero hindi pwedeng ganito, tapos hindi naman maganda yung ibang area ng buhay ko kung paano ako trumato ng ibang tao. Kailangan, ang calling ni God, yung buhay natin, it's inside out. Na kung saan meron talagang nangyayaring pagsunod sa Panginoong Diyos. And last Sunday, kung kayo po ay nandito, we talked about signs din naman ng will ni God. Paano ko po malalaman, pastor, na signs na ito ng will ni Lord? Ano yung maalala nyo doon? Point number 1, ano yun? Pamaraan ng will ni Lord? Open doors. Tapos sometimes si God, talaga nagbubukas siya ng pintuan sa iyong buhay. And hindi lahat ng panahon na bukas yung pintuan, yung opportunity na yon, magiging madali sa ating mga buhay. At sometimes, sinasarado rin ni Lord, no? Tinatawag natin yung closed doors. No? Na kung saan, sometimes hindi niya pinapayagan kahit anong gawin mo. Kahit ang ganda na ng resume mo. Kahit nasa iyo na lahat yung requirements. Pero parang wala pa rin. But God is leading you to a different route, to a different way, kasi nandoon yung plano niya sa iyong buhay. And ano yung pangatlo? Kung inyong naalala, ano yun? Frustrated plans. Sometimes the will of God guides us sa mga nakakalito natin na mga plano sa buhay. Sabi mo nung isang araw sa friend mo, pupunta ako ng ganitong lugar. Tapos ngayon sabi mo na, mag-iibang bansa na lang ako. Then kinabukasan, tumawag ka ulit sa kanya, ang sabi mo naman, mag-i-stay na lang ako dito. No? Pwedeng may mga iba-iba tayong plano, but let me tell you kapatid, kahit sa Bible, ang mga apostles, hindi nila yung all the time nag-guide talaga si God sa kanilang mga buhay. Sometimes nga, kahit
Ang mga apostles, hindi nila alam kung mag-i-stay ba sila ng matagal sa area na to, pupunta ba sila sa ganitong lugar. Sometimes nalilito rin sila. Hindi ibig sabihin nililito sila ni God, but meron din pag-guide si God kahit na nalilito tayo sa ating mga buhay. And we need to trust His will. Lalo na kung ginagawa natin ang kalooban niya araw-araw. Dahil kung tayo ginagawa natin yung moral will of God sa ating mga buhay, hindi ka naman nagkakasala kay Lord, talagang sinusunod mo naman yung utos niya. Kung nagkakasala ka, natetempt ka, nangyayari yon, pero yung talagang faithful ka sa pagsunod kay Lord, alam niyo po, sometimes, ito yung number 4, ano yun? God just lets us choose. Hinahayaan na lang ni Lord na pumili ka. And He guides our everyday choices. Kahit anong piliin mo. Bakit? At the end of it all, mangyayari pa rin ang will ni Lord. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kahit anong gawin mo, mangyayari pa rin ang will ni Lord. Now, some of us, pwedeng ito yung tanong, next slide, bakit hindi na-experience ang will ni God? Alam niyo po, kung nakaraan, signs, no, ng will ni God, there are times siguro na nalulook back natin yung 2025 natin, 2024, and so on and so forth. Baka nga nakikita nyo sa timeline nyo, di ba? 7 years ago, tas may picture ka doon, di ba? Sino nakakita ng ganyan sa timeline nyo? No, itong mga nagdaang araw, lalo na Christmas. And sometimes, naiisip mo, teka, nasa kalooban ba ako ni God or parang wala? And itong topic natin na ito, na bakit hindi na-experience ang will ni God, ito ay isang warning sa buhay ng bawat isa sa atin sa darating na 2026. Para sa ganon, no? Kung ano yung 2025 mo, hindi parehas ng 2026 mo. Okay ba yon? Sinong gusto nun? Now, alam niyo po, kailangan, una sa lahat, ang gagawin natin, i-avoid natin ang pag-over-spiritualize ng will ni Lord. Ano yung over-spiritualize, Pastor? No? Huwag mong isipin na si God, lagi siyang nangungusap na parang grabing experience mo lagi. No? Parang umiyak ka, yung naantig yung puso mo, kailangan kinilabutan ka, o kaya katulad nito, anong nakikita nyo dyan? Umaapoy na isang bush. Naisip natin si God parang katulad pa rin sa Bible, na may supernatural, may miracle na nangyari lagi sa ating mga buhay pag kinakausap niya tayo. Sometimes, hindi naman ganyan si God sa pagkausap sa buhay ng bawat isa sa atin. Sometimes, iniisip natin, paglalabas tayo dyan, titingin ka sa ulap. Dahil bakit? Iniisip mo kung may nakasulat doon. Next slide, please. No? Baka, iniisip mo, baka let God, mga ganon, mensahe sa akin ni Lord yan. No? Parang hinayaan lang na ganon. Actually, hindi naman natin nakikita yung ganyang words sa ulap. Tama ba? Or baka inaakala rin kasi natin, parang naririnig natin lagi yung boses ni God. Parang kaboses nino ng artista na yan. Sino nga yan? Now, alam niyo po, minsan naiisip natin parang may audible voice lagi si God na naririnig ng mga tao. And yun yung hinahanap natin lagi sa will ni God sa ating buhay. Parang kailangan may ma-experience ka para yun yung masabi mo, I will nga talaga ni God itong bagay na to sa aking buhay. But we will look at 3 reasons bakit nga ba hindi na-experience
ng mga tao ang will ni God sa kanilang mga buhay. Ito yung number 1 natin. No? Sulat niyo po. Kaya hindi daw na-experience ang will ni God dahil focus ka doon sa bagay na gusto mo kaysa sa mga bagay na hindi mo alam. Naulit ko, kaya daw hindi or nami-miss ng isang tao, hindi niya na-experience yung will ni God, focus ka kasi doon sa mga bagay na gusto mo kaysa sa mga bagay na hindi mo alam. May ganyan ding instance sa Bible. Ang mga Pharisees and teachers of the law, pag inyo pong binasa sa Matthew chapter 12, verses 38 to 39, naghihingi sila ng sign kay Jesus. Pero si Jesus, iba yung reply sa kanilang mga buhay. Tingnan niyo po ang sabi, then some of the Pharisees and teachers of the law said to Jesus, anong sabi nila? Teacher, we want to see a sign from you. Parang kanina, no? Gusto mong sign, Lord, kapag kulay pula yung sasakyan na dumaan, yun na yun, Lord. Confirmation na yun sa buhay ko. Pag nabanggit yung pangalan ko 3 times, mananalo na ako talaga sa loto ngayong araw na to. Niisip mo ganun ang will ni God. Hindi po ganun, no? And madalas sa Bible, may gusto yung mga tao. Ang tanong, yun ba talaga yung will din ni God, yung gusto nilang mangyari? Tingnan niyo po ang reply ni Jesus sa kanila. He answered, a wicked and adulterous generation asks for a sign. Ang isang masama at adulterous na generation humihingi ng signs. Alam niyo po, sometimes kasi gusto natin ng sign para ipursu yung mga bagay na gusto naman natin. Ano ibig sabihin nun? Meron ba sa inyong ganito? May gusto ka nang mangyari sa iyong buhay. Halimbawa, may 3 kang choices. Kung saan ka man pupunta na bansa at doon ka magtatrabaho. Yung choice number 1, yun yung meron ka nang gusto doon talaga. Tapos lalapit ka minsan kay God, lalapit ka kay pastor, lalapit ka sa friends mo. Ano bang tingin nyo? Pero alam mo sa sarili mo, meron ka ng bias na yung number 1 na yun, item number 1 na yun, yun na yung gusto mo talaga sa iyong buhay. Ang ginagawa mo, humihingi ka na lang ng sign. Yun ba talaga ang dapat na paghingi ng will ni God? Or, Lord, hindi ko po alam sa 3 na ito, bigyan mo ako ng sign. Kaya, minsan, nangyayari sa atin, hindi talaga natin hinahanap yung will ni God, kundi yung gusto lang natin, i-confirm kung tama ba yung gusto natin. Naulit ko, minsan gusto lang natin i-confirm kung tama ba yung gusto natin. Hindi talaga natin gusto yung will ni God. In the Bible, hindi po ganon yung pagtanong sa will ni God. Na meron na tayong gusto, tapos papakonfirm natin kay Lord. Kung hindi, wala talaga tayong gusto doon, hindi lang natin talaga alam kung ano. At alam niyo po, sometimes ang nangyayari tuloy sa ating mga buhay, parang katulad ng story ni Pastor Craig Groeschel. No? Kung kilala niyo po siya, isa po siyang Life Church pastor sa Amerika. At meron po siyang story nung kabataan niya. Nung siya po ay 20 years old. Sinong 20 years old dito? Kaway-kaway nga. May 20 years old ba? Ano lang, feeling 20 years old kahit natanda na, no? O kahit bata pa. Ayan.
Alam niyo po, nung siya ay 20 years old, naghahanap siya ng sign kay Lord. Sino daw ba yung babae na mapapangasawa niya? Tapos, alam niyo po, sa loob ng, dahil nag-pray siya kay Lord, habang nagpe-pray siya, naglalakad siya sa labas, nakakita siya sa mga billboard. May nakalagay na word na Ellen. Anong word? Ellen, okay? Nung 1980s to, 1980s pa to, pag daw tinignan daw sa registry yung pangalan na Ellen, bihira daw talaga yung nagpapangalan ng Ellen nung 1980s. No? Doon sa Amerika. Now, sabi niya, ay, 3 beses ko nang nakita sa mga billboard yung pangalan na Ellen. Siguro, eto na yung will ni Lord sa buhay ko. Hanggang sa tinawagan siya ng nanay niya. Sabi niya, anak, iba-blind date kita sa isang kilala kong babae. Ang pangalan, Lisa Newman. Tapos, sabi niya, si Ellen kaya yun? Baka hindi si Ellen yun kasi pangalan, Lisa. Sabi niya sa nanay niya, yung may middle name pa siya, yung ganon, or Palayaw, baka Ellen yung Palayaw niya. Sabi niya ganon. Ay, baka hindi yan. Then, nag-isip-isip siya, itong babae kaya na to, ito kaya yung ano pangalan mo? Ellen ba? Ay, hindi yan. Sa kabila naman, nag-work siya sa isang coffee shop, tinanong niya yung mga ka-work niya, ano nga pangalan mo? Ay, hindi yan. Hindi Ellen eh. Akala niya, ganoon yung will ni God paghahanapin mo. No? Parang meron ka ng bias beforehand na yun na yung will ni God. Sometimes yun yung inaakala natin, tama? And minsan mag-go over the board pa tayo. Tinawagan ulit siya ng nanay niya, anak, pumunta ka na dito. Habing ganun daw ng nanay niya, si Lisa Newman. Baka naman talaga ito yun, L. Yung simula ng letter, Lisa, L. Ano yung pangalan niya next? Newman, N. Baka L, N. Ellen, baka yun nga yun. Ayaw niya ganun. Alam niyo po, natawa na lang siya. As he grow, dahil bakit? Nakita niya na hindi naman talaga yun yung pamamaraan ni God, how He reveal His will. And sometimes yun yung inaakala natin, na kailangan alam natin yung pangalan, kailangan meron kang manifestation si God sa buhay mong grabe. But the Bible says sa book of Deuteronomy chapter 29 verse 29. Ano daw po? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. The secret things belong to the Lord. Naulit ko. The secret things belong to the Lord. Ano yung mga sikretong bagay? The future, what will happen sa future. Ano pa yung sikretong bagay? Pwedeng mapapangasawa mo nga. Pwedeng magiging career mo. Maraming mga bagay. Ang sabi, they all belong to the Lord. Si Lord yung nakakaalam. Kung ikaw ngayon, meron kang sariling bias, paglalapit ka kay Lord, ang hirap ng harapin o alamin yung will ni God sa iyong buhay. Kasi, yun na yung kino-confirm mo na lang. Hindi talaga tinatanong si God kung ano yung will niya sa iyong buhay. Now, alam niyo po, sometimes dahil gusto natin malaman yung hinaharap, pupunta tayo saan? Sa manghuhula, o kaya magpapabasa tayo ng palad, sino sa inyo nakapag-try na nun? O kaya naman, ang gagawin natin, aantabay na tayo sa horoscope, titignan natin kung tama kaya yung mangyayari sa iyong buhay sa hinaharap sa 2026. And sometimes may ilan sa atin siguro
Nagagalit tayo kay God kung bakit hindi niya nire-reveal yung mga gagawin niya sa ating buhay. Well, actually, pag tinignan natin yung verse na ito sa Deuteronomy 29 verse 29, ang sabi naman ni Lord, tignan niyo po, the secret things belong to the Lord, but, tignan niyo sabay-sabay natin basahin, the things revealed, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, go. But the things revealed belong to us. So may mga bagay na pinahayag talaga si God. May mga bagay na tinago niya sa atin. Sa Kanya lang yon. Pero may mga bagay na ni-reveal siya at yun yung para sa atin. Ano po yung ni-reveal ni God na ito sa buhay ng bawat isa sa atin? Next slide. Walang iba kundi ang Kanyang salita. It is the Bible. Sometimes, nire-neglect natin yung Bible. Pwede ngang di natin binabasa kasi naguguluhan tayo. But this is the thing na sinabi sa Deuteronomy 29 verse 29 na kung saan ni-reveal ni God sa buhay ng bawat isa sa atin at it belongs to us. Sabi mo sa katabi mo, ang Bible, it belongs to you, it belongs to me. Alam niyo po, iniisip natin lagi, talagang kailangan may supernatural tayo na experience. But katulad ng mga nagdaan nating mga naging topics, nalaman natin na si God, hindi naman niya talaga nire-reveal all the time. But He guides us sa lahat ng mga ito through His Word. Hindi sa taong manghuhula, hindi sa horoscope, hindi sa mga hula ng ibang mga tao o anuman yon sa iyong buhay, kundi sa Bible. And pagdating sa pagkonsulta sa panahon natin, mas nauna ka bang kumonsulta kay God kaysa sa ibang mga bagay? Sino dito kapag halimbawa may kinakausap kang tao or pagdating sa problema mo, mas nauna mong kausapin sila kesa kay God pagdating sa iyong problem? Alam niyo po, pwedeng nagagawa natin lahat yan. Pero kailangan si God yung ating lapitan because the secret things belongs to God. Siya kasi yung magre-reveal sa atin. And siya rin yung tutulong sa bawat isa sa atin. Now, may iba sa atin siguro, next slide, kinakausap mo kapag may problema, aso mo. No? Sino dito yung kinakausap niya yung pet niya? Ang ganda-ganda mo talaga, ang cute-cute mo talaga. Alam mo, may problema ako ngayon eh. Yung mga ka-work ko kasi, di ba? Pwedeng ganun ka. Kasi wala ka na makausap. Sometimes, nagchat-chat ka na lang kay Gemini. No? Ano ba yung araw ko ngayong week na ito? Anong magandang mangyayari sa aking buhay? Pwedeng tinatanong mo rin, parang pangalawa na silang doktor sa buhay mo, no? Yung mga AI na yan. Inisip mo kasi all-knowing na talaga, but sometimes we need to be careful kasi baka ni-replace na nila si God sa iyong buhay. Now, remember, kailangan tignan mo kung sino ba yung nilalapitan mo rin. Kasi, pwedeng napaka-concern mo sa mga bagay na gusto mo. Alam niyo po na yung AI pala, Gemini, tsaka ChatGPT na yan, tsaka marami pa, meron pa yung Grok ba yun, no? Na kung saan sila, para patuloy kang gumamit ng device or gumamit ng mga prompts, i-affirm ka nila. Ibig sabihin, mag-a-agree sila lagi sa'yo. Hindi sila harsh, hindi ka nila anuhin, kasi kailangan gumamit ka ulit ng device.
susuportahan ka nila. Kaya there are some people, mga kapatid, kahit tignan nyo, scroll nyo yung mga news pagdating sa AI, may mga taong gusto talaga nilang kunin yung buhay nila, sinusuportahan ng mga AIs. Kasi nga, laging ina-affirm kung ano yung gusto mo. Pero, how about mag-focus ka sa mga bagay na hindi mo alam? Yun di mo talaga alam. Yun yung hanapin mo kay Lord. Hindi yung pag lumapit ka kay Lord, Lord, tama ba itong bagay na to na gusto ko? Hindi, may gusto ka na eh. Paano nga kung entirely hindi yun talaga yung gusto ni Lord? Matatanggap mo ba yun sa iyong buhay? Kaya dito papasok yung will ni God. Gusto mo ba talagang mahanap, ma-experience, maranasan yung will ni God sa iyong buhay? Then, kung gusto mo, kailangan know the secret things of God. Kailangan, ang lalapitan mo, sino? Si Lord. Amen? Hindi yung meron ka ng bias up front. Kung hindi, tatanungin mo, Lord, ano po yung will nyo sa aking buhay? And, syempre, pangalawa, next slide, ano yon? Pwedeng ma-miss natin, hindi natin ma-experience yung will ni God kapag kumonsulta tayo sa mga maling tao o maling bagay. Naulit ko po, pwede nating ma-miss yung will ni God kapag kumonsulta tayo sa mga maling tao or maling bagay. Kaya, tingnan nyo, tinanong ko kayo kanina, ano yung mga kinokonsulta natin na yun na pwedeng mas nauuna pa kay God? Mga tao na kilala natin experts? Or talaga bang pinagkakatiwalaan natin ang Diyos sa ating mga buhay? Na siya yung inuuna natin sa lahat. Ang sabi po ng James chapter 1 verse 5, if any one of you lacks wisdom. Sa Tagalog, alam niyo po, para mas madali, kung meron sa inyo hindi alam yung gagawing desisyon, wisdom yun eh. Kung may iba sa inyo, hindi nyo alam paano nyo re-resolbahin yung problema nyo. Anong sabi? You should ask God. Sabi mo nga yun sa katabi mo, ask God. Bakit? Kasi siya daw nagbibigay generously sa lahat ng mga tao without finding fault. And anong sabi? It will be given to you. Meron ba sa inyo mas madali na lumapit sa tao, sa bagay, kaysa lumapit kay Lord? Alam niyo po, it's time mag-shift tayo. Kailangan, ang iniisip natin na mas magaling ay sino? Si Lord. Higit sa lahat. Siya yung magre-reveal sa ating mga puso, magbabago ng ating kaisipan, magbabago ng ating puso, itatama niya yung desisyon na gagawin natin, hindi base sa emosyon, amen? Kung hindi base sa kung anong kagustuhan niya sa ating buhay. And mararanasan daw natin yung pagde-decide ng tama if we ask God for wisdom. Sabi mo ngayon, wisdom. Kaya, sino ba yung lagi nating mga kinokonsulta sa ating mga buhay? Mga kapatid, ito yung tatlong bagay siguro na dapat hindi natin unahin or pwedeng wag natin lapitan pagdating sa pagme-make natin ng decisions. Ano yon? Una, next slide please. Mga kaibigan mo na a-agree lagi sa'yo. Naulit ko, kung ikaw ay gagawa ng desisyon, wag mong lalapitan yung kaibigan mo na alam mong lagi namang nag-a-agree sa'yo.
Lagi mo siyang tinatanong, okay ba yung damit ko? Okay ba yung makeup ko? Okay ba napupunta ako dito sa ganitong lugar? Dito ako mag-a-apply? Na lagi na lang ang sagot nila sa'yo, puro oo. May mga kilala ba kayong ganyan? O kaya ayaw nilang masabihan ng hindi maganda, talagang puro magaganda lang nasasabi nila sa'yo. Hindi nila sasabihin yung katotohanan kahit masakit. Lagi na lang, sige gawin mo. Okay lang yan, try mo. Laging gano'n na lang. It's time na huwag kang kumonsulta sa mga kaibigan na a-agree lagi sa'yo. Tandaan nyo, ang will ni God, pwedeng taliwas talaga to sa will natin. Amen? Amen ba? Sometimes, iba talaga sa will natin. Next slide. Ano pa? Mga magsasalita sa atin ng ano? Mga bagay na gusto lang natin marinig. May mga tao bang ganon? Na magsasalita sa atin ng gusto lang natin marinig lagi. Hindi ka nila i-correct, hindi ka nila itatama, hindi sila nagiging against sa'yo sa mga decisions mo. Ganito bang mga klase ng tao yung kinokonsulta mo sa iyong buhay? Next slide. At last but not the least, ano yun? Baka kinokonsulta mo rin social media, mga influencers, baka yung kultura. Ay, ganito kasi yung kultura sa ganitong lugar. Makikiayon ka na lang. Ay, ginagawa naman ng lahat so okay lang. O kaya naman, pupwedeng sarili nating emotion, ang feeling natin kapag na-hurt tayo, iniisip natin, tama na kagad yung side natin. O kaya may isang tao na na-hurt, nakarelate ka lang sa kanya, nandoon na kagad sa kanya yung awa mo. Kasi bakit? Madalas ganun ngayon, di ba? Kapag may taong umiyak, inisip natin siya yung tama. Di ba? Pag usually rin, bias, kapag kapwa mo lalaki, kampihan mo. Kapag kapwa mo babae, kampihan mo. Pero kapag magkaibang gender, hindi mo kakampihan. Tama ba? Ganyan ba ngayon? Kasi bakit? Pwedeng na-overcome tayo ng sarili nating emotions. Ngayon, next slide. Tandaan nyo po, if you ask the wrong people, tandaan nyo to, you'll get the wrong direction. Probably, niisip mo ngayon, binabacktrack mo yung mga naging decision mo, ano mga naging pagkakamali mo, sino mga nilapitan mo. Pwede po, dahil mga maling tao yung nilapitan mo, pwedeng mapunta ka sa maling direction. Next slide. Sino dapat yung lalapitan natin? Anong sabi ng Proverbs 13 verse 20? Mga kapatid, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Walk with the wise and become wise. So kailangan, ang sasamahan mo, itong tinatawag na wise. Paano nga ulit makukuha yung wisdom pag ikaw ay lumalapit kanino? Pag ikaw ay lumalapit kay Lord. Kung sila ay wise, anong ginawa nila? Lumapit sila kanino? Kay Lord. So kailangan ang lalapitan mo una sa lahat, yung mga lumalapit talaga kay Lord. Amen? Yung
talagang yung devotion nila kay Lord, talagang konektado sila. Hindi yung nagkukunwa-kunwarian lang din. Yung alam nyo na, hindi kahit truth yan, na makakasakit sa iyo, sasabihin nila. Kasi bakit? Diyan ka mag-grow. Amen? Diyan ka matututo. Amen? Ano yung dapat natin, next slide, na konsultahin? Una, next slide, God's Word. The Bible. Kung yung decision mo, taliwas sa sinasabi ng Bible, sa moral will of God, huwag mong gawin. Pero kung halimbawa, Pastor, wala naman kasi dito, saan ako pupuntang bansa? Wala nakalagay dito eh. Then, kung wala sa Bible, next slide, ano yon? Seek godly counsel. Sino yun? The pastors, leaders, those who seek God's glory and not personal gain. Hindi yung gusto nilang magkaroon sila ng benefit sa'yo. Yung gusto nilang masunod yung kaluwalhatian ni Lord. Yun yung lapitan mo. Anong tawag sa ganon? Godly counsel. Amen? At pangatlo, Spirit-led voice. Sabihin mo nga yun, Spirit-led voice. Basahin natin. Una, God's Word, godly counsel, at saka Spirit-led voice. Ano yung Spirit-led voice? Ito po yung conviction sa ating puso. Alam mo sa sarili mo as a Christian, pag mali yung ginawa mo, parang mabigat yung puso mo. Sino nakaranas nun? Yung halimbawa, after ng bangayan nyo ng nanay mo, ng kapatid mo, parang ang bigat ng puso mo. May nagawa kang di maganda, nakapandaya ka. Parang talagang, Lord, sorry po, nagsisisi ako. Kaya mo binalik yung ninakaw mo. Ano yun? Conviction. Alam niyo po, itong bagay na ito yung hindi lang basta sa sarili mo lang. It's the inner guidance from the Holy Spirit. Hindi ito basta emotion lang. Ginaguide ka ni Lord sa iyong puso, sa mga decision mong gagawin. Ginaguide ni Lord yung kaisipan mo. Hindi porket kaibigan, pabor na kaagad. Hindi porket may ginawa sa'yo, hindi mo tatanggihan. Lalo na, di ba, ang mga utang na loob, mahirap bayaran. Ano yung spirit-led voice na yon sa iyong buhay kapag ikaw ay nagde-decide? Meron ba? Anong conviction mo? O baka wala? Wala akong nafe-feel, pastor eh. Doon ka ngayon magtaka. Teka, kung pasok yan sa Word of God, godly counsel, tsaka sa spirit-led voice, na wag mong gawin, wag mong gawin. Kung wala sa Word of God, pero kailangan mong i-consult godly counsel, pumayag sila, talagang go sila sa'yo. Tapos sa conviction mo sa sarili mo, okay din. Aba, okay lang yan, ituloy mo yan. Pero kung nakikita mo sa sarili mo na, okay, conviction mo sa sarili mo talagang masasabi natin, hindi na tulad ng dati, then, check mo rin yung sarili mo. Kasi mahirap mag-decide kapag hindi ka under ng sovereign will ni God. Ibig sabihin, si Lord, hindi siya Lord ng buong buhay mo. Pwedeng si Lord kasi kaya ganon, Lord lang siya ng finances mo, kasi nagbibigay ka kay Lord, nagsisave ka, tumutulong ka sa iba, pero pagdating sa relationship, hindi naman siya Lord ng buhay mo.
Lord of all or not at all. Kailangan ganun si Lord. Lord siya ng buong area ng buhay mo. Amen? Last but not the least, point number 3, kapag naghihintay ka na maging malinaw lahat sa'yo, pwedeng ma-miss mo yung will ni God sa buhay mo. Naisip mo, parang kailangan yung plans ni Lord sa buhay mo nakalatag na. Alam mo na, 5 years ka dito, lilipat ka ng another 5 years doon. Hindi po ganun ang will ni God. Sometimes baka late yung mangyari sa'yo. Kaya minsan masasabi mo, sayang sana pala kung napaagal lang ako. Di ba? Sayang sana kung dati ko na ginawa. Sayang sana kung nauna ako noon. Yun minsan naiisip natin. Kasi sometimes naghihintay tayo na maging malinaw lahat bago tayo kumilos, bago tayo gumalaw. Pero may nangyayari kasi sa ating buhay na laban ng ano? Laban ng faith, next slide, at saka doubt, fear, worry, and unbelief. Naglalaban yung pagtitiwala mo kay Lord dun sa takot na nararamdaman mo. Naglalaban yung pagtitiwala mo kay Lord sa worry mo in the future. But let me tell you this, kapatid, ang isang Christian talaga, merong labanan ng faith and yung apat na yan sa kanyang buhay. Alam niyo po, ang isang Kristiyano, hindi talaga madali na sumunod talaga sa kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Next slide. Sometimes po, ina-assume natin na kapag mahirap, ano yon? Hindi na will ni God. Di ba? Yun yung iniisip natin. Kapag mahirap, hindi madali, hindi na will ni God sa buhay ko. Pero sometimes, ito yung totoo. Kapag mahirap, hindi madali, it is God's will. Hindi madali na lumakad sa pananampalataya, pero yun yung calling ni Lord sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Si Paul, pagdating sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, anong sabi niya? For we walk by faith and not by sight. Sabi ni Paul yan sa 2 Corinthians. Ang isang Kristiyano lumalakad sa pananampalataya hindi sa nakikita. Kung hinihintay mo na maging malinaw sa'yo yung plans mo 5 to 10 years from now, mga kapatid, hindi mangyayari yun. Kailangan meron ka lang gawin step by step. Tingnan niyo ulit, yung word dyan na walk. Hindi sinabing, for we run by faith. Bakit? Ba't kaya sinabi ni Paul na we walk by faith? Di nagmamadali. Di mo kailangan madaliin. Darating ka rin. Kasi yung nagmamadali, sabi nga ni Pastor Jed, nagkakamali. At kung nagmamadali tayo, sometimes we miss kung ano yung ginagawa ni Lord kasabay dapat natin kung tayo ay naglalakad. Tumatakbo ka, slowly but surely yung move ni Lord sa buhay mo. Pagdating sa success, wala naman po talagang isang araw lang nasa ka na kagad, on top. Kailangan may gagawin kang steps araw-araw. Kung gusto mo talagang sumaksid ka, mabayaran mo utang mo, meron kang gagawin
araw-araw. Ano yon? Mag-save ka. I-budget mo yung gastos mo. Amen? May bagay na tatanggalin ka sa budgeting mo na dati ginagawa mo, ngayon hindi na. Amen? Kung gusto mo talaga mag-improve yung lifestyle mo, kailangan may mabago sa iyong buhay. Kung gusto mo mag-improve ka spiritually, may gagawin ka noon na hindi mo ginagawa. At may gagawin ka na ginagawa mo noon, tapos hindi mo na gagawin. Amen? For we walk by faith. Sabi mo ngayon, by faith. Ang will ni God po, next slide, mahayag yan habang nagpapatuloy ka at hindi tumitigil. Ito yung will ni God, mahayag habang nagpapatuloy ka at hindi tumitigil. Walking by faith. Dahan-dahan, slowly, but surely. Hindi nagmamadali kasi baka kapag tumakbo, nadudulas. Katulad ko kagabi sa kasal ni Hannah at ni Mark. Nagmamadali akong makuha ko yung gamit doon sa bag. Nadulas ako sa pagtakbo ko. Nadulas doon sa tiles. Ganun nangyayari kapag nagmamadali. But we learn. Hindi pala kailangan all the time tumakbo. Sometimes di mo kailangan madaliin ang mga bagay-bagay. For we walk by faith. Alam niyo po ba, ang faith, may hahalin tulad din natin yan sa isang lugar na kung saan meron talagang mist or fog sa harapan mo. Ano yung mist or fog? Yung parang puti lang siya pag umaga, tapos hindi mo talaga makita after mga 10 meters siguro, hindi mo na makita yung nasa unahan mo. Nangyari po yun sa akin nung kami nagda-drive ni Bishop pababa ng Baguio. Pag uwi namin, talagang hindi nyo po alam talaga kung meron ba kayong makakasalubong na truck. Makapal talaga yung fog or mist. Pero kapag binilisan ko yung pagmamaneho, nag-overtake ako, pwedeng may mangyaring aksidente. Pero mabagal lang yung takbo namin. Sure naman. Safe naman. Kaya tignan nyo, ang will ni God mahayag habang ikaw ay nagpapatuloy. Ikaw ay hindi tumitigil. Makakarating ka rin sa plano ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, makakarating ka rin sa plano ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, ito nangyayari sa atin, next slide, pag daw tayo naghintay sa perfect clarity, yung talagang malinaw sa atin lahat, pwede daw maging spiritual procrastination yung mangyari sa atin. Ano yun? Dinedelay mo ng dinedelay. Tinatawag ka ni Lord maging leader, iniisip mo, yan mo talaga yung plano ng Diyos sa buhay ko, maging leader ako sa church, makapag-akay ako ng mga tao, o kaya baka tinatawag ka ni Lord na mag-apply sa kids care, tumulong sa mga bata, magturo sa kanila. O kaya sometimes, may personal will si God sa ating buhay na hinihintay mo lang nang hinihintay. Sometimes po, pwede nating maranasan yung delaying tactics na yan. Na ano yun? Hindi mo ginagawa nang di mo ginagawa. May iba tuloy na ginagamit si God. Imbis na magamit ka ni God sa kapanahunan na yon, may iba na lang siyang ginagamit. Tandaan niyo po, si God, humahanap din siya ng mga taong willing sumunod sa kanyang kalooban.
Are you one of those people, pagdating ng 2026 na ito, na gusto mong sumunod sa will ni God? Sa 1 Peter chapter 3 verse 7, ang sabi po ni Peter, for it is better, ano daw? If it is God's will. Ano daw? To suffer for doing good than doing evil. Mas okay daw kung kalooban ni Lord na makaranas ng di magagandang bagay kapag gumagawa ka ng mabubuti kaysa gumagawa ka ng masasama. Bakit ito sinabi ni Peter? Dahil ang gusto ni God sa buhay ng bawat isa sa atin, maging holy. Ano yung holiness? Hindi wala ka nagagawang kasalanan, kundi pinapagamit mo yung buhay mo kay Lord. Sinusunod mo yung kalooban niya sa iyong buhay. Paano sinusunod yung kalooban niya? Sinusunod mo yung moral will of God sa iyong buhay. Amen? Kaya, next slide. Hindi ka makapagpapatuloy sa kalooban ng Diyos kung hindi mo sinusunod ang kanyang salita. It is better na gawin ang kalooban ni God, gawin mo yung moral will niya sa iyong buhay. Pagpatuloy mo. If you are being faithful sa relationship mo, pagpatuloy mo. Kung nagpapatawad ka sa mga tao nagkakasala sa iyo, kahit mahirap, pagpatuloy mo. Kasi it is what the Word of God says. At i-guide ka ni Lord sa every step of the way. Amen? I-guide ka ni Lord. Ang prayer ko po, nawa, sa darating na 2026, lahat tayo, maranasan natin na sumusunod sa will ni God. Walang ni isa man sa atin yung ma-miss out yung will ni God sa buhay natin. Lahat tayo maranasan natin. And magi-start yon, next slide, kung bakit hindi ba sundin natin ngayon na magbasa ng Bible? Sundin natin yung inuutos ni God. Love Him above all, amen? And love our neighbor. Basahin niyo po. Muli tayo magbasa ng Bible. Alam niyo po ba ang month of January sa Philippines, di ba? Tinawag na Bible Month. And I encourage you lahat, mga kapatid, this January, bakit hindi natin punuin ang ating buhay ng will ni God? Amen? Amen? Start reading the Bible. Kung dati tinatamad ka na, Pastor, binasa ko, natigil lang ako. Hindi, ngayon pagpatuloy mo na ulit. Amen? Kung ikaw matagal ka ng Kristiyano, ilang beses mo na ba nabasa buong Bible? Nito nga lang, 30 minutes kami nagbasa. Sabi daw, dun sa overnight natin na prayer, ilang chapters daw yung nabasa. Ako naka 13 chapters na kagad ako ng Book of Acts sa pagbabasa. Kaya mo yun within 30 minutes. No? And nagulat nga ako, sabi ko, 30 minutes na pala. Nakapagbasa ako ng ganon. Ibig sabihin, merong si Lord na nilalagay sa ating puso na desire to read God's Word. Dahil bakit? Nandito yung will niya. Nandito yung mga bagay na gusto niyang gawin mo sa iyong buhay. Para saan? Para ma-prepare ka niya in the future. Kasi iniisip natin ganito, no? Pag nalaman ko na in the future ganito yung buhay ko, pwede kasi hindi ka na mag-prepare para doon. Amen? Amen? Alam niyo po, pine-prepare lang ni God ang buhay ng bawat isa sa atin so that when the time comes, ikaw na yung nakaupo, ikaw na yung president, ikaw man yung nasa high position,
ikaw man yung merong malaking responsibility, God is preparing you for that thing. Kung relationship din yan, God is preparing you sa bagay na yon. Simulan mo sa pag-seek ng kanyang will. Tayo lahat ay manalangin ngayong hapon na ito. Ano yung will ni God sa iyong buhay? Malalaman mo lang if you really seek the Lord with all your heart. Kapatid, bakit hindi sa huling linggo na to, ask God for forgiveness sa lahat ng mga pagkukulang mo sa Kanya nitong taon na ito. Pwedeng nagkulang ka sa pagbabasa ng Bible, pag-seek kay Lord. Mas nauna ka magtanong sa Google, ChatGPT, nauna ka magtanong sa ibang tao kesa hanapin mo kung ano yung message ni Lord sa iyong buhay. It's time bumalik ka sa puso ng Diyos, kapatid. Hanapin mo ulit si God. Kauhawan mo yung presence niya. Kauhawan mo siya sa iyong buhay. Pwedeng matagal ka ng Christian, pero nawala yung desire na yon sa iyong puso. That you want more of God. Kanya-kanya po tayo ngayon ng prayers. Come on, ask God for forgiveness. Come on, pray. Pray. Lord, humihingi po ako ng tawad. Come on, say it. If you are that person na humingi ka ng tawad kay God, pwede mo bang itaas yung kanang kamay mo? And let us pray. Let me pray for you. Lord, nakita niyo po yung mga taong nag-respond na ito sa inyong word. Dalangin namin, Panginoon, truly, simula sa araw na ito, kauhawan ka ng bawat isa sa amin. Yung presence mo, Lord, yung kauhawan namin. Kung sa'yo galing, Lord, at nasa iyo ang secret things, Lord, wala kaming ibang dapat hanapin kundi ikaw. Wala kaming ibang dapat asahan kundi ikaw, Panginoon. Ikaw yung nagre-reveal ng iyong mga plano. Ikaw yung nagtatago ng lahat ng mga ito. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa lugar na ito. Simula sa taon 2026, nawa po, starting this day, this last Sunday of 2025, talagang magkaroon, Lord, ng pagbabago sa amin. Maging uhaw po kami that we want more of you sa aming mga buhay. Less of what we want and more of you, Lord, sa aming mga buhay. Panginoon, ano man din po yung desires nila, according to your will, i-guide nyo po sila. Lord, ganun din po, tulungan nyo rin po sila sa desires nila. Pwedeng may desire kasi kami, pero hindi mo kalooban. Tulungan nyo yung puso namin, Panginoon. Tulungan nyo kami. Mabago rin po ang aming mga buhay. Mabago ang mga desires ng aming puso. At maging gusto namin yung mga bagay na gusto mo na gawin namin. Kaya Panginoon, mula sa hapon na ito, alam namin may ginagawa ka sa aming buhay. Alam namin, Lord, kumikilos ka na ngayon. May nangyayari na, Lord, in the atmosphere. Because right now, Lord, may mga tao na nag-decide na masunod ang kalooban mo sa kanilang mga buhay.
And Lord, let your will be done on earth as it is in heaven. In Jesus' name. Amen and amen. Kamapalapakan natin si Jesus.